Siya ang pinakatrahedya na reyna sa kasaysayan ng buong Europa at bininyayaan ng walang kapantay na kagandahan at walang pag-asa na nahilig sa pag-ibig at siya ay si Juana ang pinakanakakasilaw na prinsesa ng Espanya. At sa edad na 17 ang kanyang ina na si Isabela ay ipinakasal siya kay Philip na isang duke ng Austria at tagapagmana ng dinastiya ng Habsburg. At sa mga oras na yun binahagi nito ang isang matalik na relasyon sa kanyang nakakabatang kapatid na babae na si Catherine. At sa gitna ng titig ng kanyang unang pag-ibig nagpaalam ito sa kanyang pamilya at tumawid sa karagatan at makalipas ang kalahating buwan nakilala ni Juana ang kanyang kasintahan sa unang pagkakataon. At nang makita niya ito ang kanyang puso ay nabigla dahil ito ang unang pagkakataon na matitikman niya ang pag-ibig. Si Philip ay mas kaakit-akit kaysa sa mga kwento at bilang tugon ipinakita ni Philip ang kanyang pagmamahal kay Juana sa pamamagitan ng isang mapusok na halik na mabilis nagpahulog sa loob ni Juana. Inutos ni Philip na itapon ang masalimuot na ritual sa kadahilanan na hindi na ito makapaghintay magpakasal. At sa presensya ng mga aliping babae at iba pa isang pari ang pinangasiwaan ang seremonya sa lugar. At sa oras na matapos ang panalangin binuhat ni Philip si Juana sa silid. At sa sumunod na araw hindi sila lumabas ng silid at nang pinayagan ni Philip na lumabas ang kanyang asawa halos nakalimutan na ni Juana kung paano maglakad ng tuwid. Ang mga alipin ay hindi mapigilan kundi ang tumawa sa kanya sa kawalan nito ng kakayahan na isarado ang kanyang mga binti. At sa lalong madaling panahon isinilang ni Juana ang isang anak na babae kay Philip. At sa mga puntong ito sila ay nakalubog pa rin sa kaligayahan ngunit habang nakakulong si Juana nagsimulang magbago ng mabilis ang pag-uugali ni Philip at tila nainis ito sa kanyang asawa na kakapang anak lamang. Napansin ni Juana ang pagbabago at dahil desperado na muling makuha ang kanyang atensyon hindi nito pinansin ang kanyang hindi pa magaling na katawan at sinubukan ulit makipagtalik kay Philip upang makuha ang loob nito. At hindi inaasahan tinanggihan siya ni Philip ng malamig at umalis nang hindi nagpapakita ng pagmamahal. Gayunpaman ang kanilang relasyon ay hindi tuluyang nasira at hindi nagtagal si Juana ay nabuntis muli sa kanilang pangalawang anak. Upang maiwasang mabigo si Philip si Juana na 8 buwang buntis ay nanatili sa tabi ng kanyang asawa buong gabi na sumasayaw. Nang bigla itong nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang tiyan ngunit upang panatilihin ang kanyang dignidad hindi ito nagpakita ng anumang tanda ng paghihirap. Inutusan nito ang kanyang personal na alipin at naglakad diretso sa palikuran at nang pinaalam ng alipin kay Philip ang tungkol dito hindi niya ito pinansin at sa halip ay lumingon ito sa ibang babae at pinagpatuloy ang pagsasayaw na parang walang nangyari. At sa palikuran napasigaw si Juana sa sakit at ilang minuto ang lumipas isang iyak ng sanggol ang lumitaw at nang itaas ng alipin ang kurtina nakita nito na si Juana ay ligtas na isinilang ang isang sanggol na lalaki at kinagat ni Juana ang umbilical cord gamit ang kanyang sariling ngipin. Samantala ang ina ni Juana na si Isabela ng Espanya ay pumanaw na dahil sa malubhang sakit. At ang unang pag-ibig ni Jonah na sinamahan ng sugo ay dumating upang ihatid ang balita at si Jonah ang paboritong anak na babae ng kanyang ina. At nang marinig ang balita labis itong napuno ng kalungkutan at sa mga sandaling ito lubhang kailangan nito ang kalinga ng kanyang asawa ngunit sinabi ng kanyang alipin na si Philip ay nananatili sa isang silid ng tagapaglingkod sa loob na ng ilang araw. At dahil tumanggi na lumabas binuksan ni Juana ang pinto at nasaksihan nito ang isang hindi magandang tanawin. Gayunpaman ang alipin na babae ay tumakas sa likod pinto at ang emosyon ni Juana ay mabilis na bumagsak. Napasinghot ito sa pabango sa kama at determinadong malaman kung sinong babae ang umakit sa kanyang asawa. Ngunit si Philip ay hindi nagbigay ng anumang paliwanag at nanatiling walang malasakit. Tinipon ni Juana ang lahat ng alipin na babae sa palasyo at kinilala ang nakipagtalik kay Philip sa pamamagitan ng amoy. Ngunit sa panahon na yun bagamat ang mga maharlikang lalaki ay legal na nakatali sa manugami ang kanilang madalas na pagsasamantala ay hindi itinuring isang krimen at maaari lamang ipahiya ni Juana ang alipin at pagkatapos ay hayaan na ito. At nang makita ni Philip ang kanyang bagong kasintahan na mukhang kaawa-awa labis itong nagalit sa ginawa ng kanyang asawa. At sa oras ng hapunan sa halip na aliwin nito si Juana na kamamatay lamang ng kanyang ina nagtanong si Philip sa kanya sa pagmamaltrato nito sa isang alipin. Ang kanyang saloobin ay nagtulak kay Juana sa isang bingit ng kabaliwan. At dahil sa galit hiniling nitong malaman kung ano ang mayroon sa alipin na wala sa kanya.
At sa galit kinuha ni Joanna ang isang kutsilyo at itinutok kay Philip, at nagbanta na mangako ito sa kanya ng walang hanggang pag-ibig. Nang muling sinubukan ni Philip na tumakas, biglang nagbago ang mga kilos ni Joanna at muli nitong sinubukan gamitin ang kanyang katawan upang muling buhayin ang pagtingin sa kanya ng kanyang asawa, at pansamantalang nanatili si Philip dahil sa kahihiyan nito at pagpapaubaya kay Joanna. At pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina bilang panganay na anak ni Isabela, si Joanna ay nakatakdang manahin ang trono ng Spain. Si Philip ay sumama sa kanya sa Espanya at umaasang mareporma ang kanyang asawa, at inutos ni Joanna na si Philip ay makibahagi sa kapangyarihan upang pangasiwaan ang mga gawain sa estado. At upang maiwasan ni Philip makipaglandian sa mga alipin, inutusan nito ang lahat ng katulong na magbihis ng malinaw at pare-pareho sa madilim na kulay. Ngunit kahit gaano kaasikaso si Joanna, nanatiling hindi nagbago si Philip at ginugol nito ang kanyang araw sa mga brothel at nakatuon sa lahat ng uri ng babae. Sinabi ng personal na alipin ni Joanna ang tungkol sa pagtataksil ni Philip, ngunit hinimok siya na bilang reyna dapat unahin nito ang higit na kabutihan at huwag hayaan na makagambala sa kanya si Philip. Gayunpaman, sa kabila ng alam nito ang mga aksyon ng kanyang asawa, naghintay si Joanna araw-araw sa kanyang pagbalik at binati ito ng labis na pananabik. Ngunit nakita ito ni Philip bilang isang parusa at nagreklamo sa kanya tungkol sa mga nais nito. Nang hindi nasuklian ang kanyang pagmamahal, 2 beses na sinampal ni Joanna si Philip. At hindi inaasahan si Philip na hindi natatakot sa kanyang katayuan bilang hari ay sinaktan ang reyna ng walang pag-aalinlangan. At kahit noon pa tumanggi si Joanna na sumuko sa kanya, at sa mga sumunod na araw madalas na umaalis si Philip ng ilang araw sa dahilan ng pangangaso, ngunit sa katunayan hinahabol nito ang iba't ibang babae at nagpapakasasa sa pakikipagtalik. Pinili ni Joanna na ipikit ang kanyang mata at kontento na ito basta samahan siya sa mga opisyal na kaganapan. At kahit pa nagdadalang tao, ginagawa nito ang mga paraan para mapasaya siya, ngunit si Philip ay matagal nang walang interes sa kanya at nakikitang kasuklam-suklam ang kanyang mga aksyon. Nagreklamo ito sa kanyang biyenan tungkol dito, at ang ama ni Joanna na palaging naiinggit sa kapangyarihan ni Isabel ay hinimok ang kanyang manugang na sabihin sa mga courtier na si Joanna ay hindi matatag ang pag-iisip at hindi kayang mamuno, at nangako na tutulungan si Philip kunin ang trono. At dahil walang alam sa pagsasagwatan ng kanyang asawa at ama, si Joanna ay patuloy pa rin sinusubukan ang pagmamahal ni Philip. Sinadya nitong pinatawag ang kanyang unang pag-ibig sa silid at nagpapanggap na may nangyayari sa kanila. At nang pumasok si Philip at makita ito, balak nitong sukatin ang pagmamahal nito sa pamamagitan ng kanyang reaksyon. Nang makita ang galit ng kanyang asawa, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Joanna. At sabik nitong sinabi ito sa kanyang alipin na ang kanyang asawa ay may nararamdaman pa rin para sa kanya. Ngunit ang hindi nito alam, naglaro ang mga bagay na ito sa kamay ni Philip, at nagkalat si Philip ng tsismis na si Joanna ay nagpapakasasa sa pakikipagtalik at pinapabayaan ang gawain sa kanilang estado. At upang magmukhang mali si Joanna, inilagay nito ang tanda ng pagmamahal nilang kwintas sa leeg ng isang alipin at sinasadya itong makita ni Joanna. At gaya ng inaasahan, ang pangyayari na ito ay nagtulak kay Joanna na muling mawala ang kanyang katinoan. At dahil nasuhulan, inabandona ni Joanna ang dignidad ng isang maharlika at isinumpa ang alipin sa pang-aakit nito sa kanyang asawa sa harap ng lahat. At dahil sa galit, nagmadali ito sa labas at kinuha ang espada sa mga gwardya at bumalik na sumisigaw sa alipin at nagbabanta na tanggalin nito ang kwintas. Ang mga ministro na narinig ang kaguluhan ay pumasok upang hanapin ang kanilang reyna na hawak ang isang espada, na tila nababaliw at nakumbinsi nito ang mga courtier sa mga sinasabi ni Philip. At para sa kapakanan ng bansa, nagsagawa sila ng isang mahalagang pagpupulong upang pag-usapan ang kinabukasan ng Espanya. At sa wakas nilapitan ng ministro si Joanna at umaasang muling subukin ang kanyang mental na kalusugan. Ngunit siniyasat ni Joanna kung sino ang nagpakalat ng tsismis at pinagkumpara ang mga sulat kamay ng kanyang mga attendant. Galit nitong pinalayas ang lahat ng ministro, at hindi nagtagal nang pumayag ang mga ministro na payagan si Philip mamuno na may kaparehong status na katulad ni Joanna. Nakita ng unang pag-ibig ni Joanna ang lahat at sinabi nito kay Joanna ang lahat ng kanyang paghihinala, at sinabi ni Joanna na nakikipaglaro lamang ito at hindi siya nito mahal. Ngunit iginiit ng lalaki na matagal na itong nag-aalinlangan bago pa ito magsalita. Balak ni Philip na agawin ang trono at magpakasal sa ibang babae at tuluyan siyang iwanan.
At sa mga sandaling ito muling nagising si Joanna at sa oras na inakala ni Philip na ang plano ay magtatagumpay dahil nakuha niya ang halos lahat ng pirma ng courtier at marahan itong naglakad sa trono. At hindi inaasahan isang kaguluhan ang nangyari sa labas habang dumating si Joanna at tumingin sa lalaking minahal niya ng husto ngunit wala siyang nakikitang pagsisisi sa mga mata nito. Umakyat ito sa itaas ng trono at inihayag na siya ay matino at kahit sino pa ang nagkalat ng tsismis o anong layunin ng kasinungalingan ay lilito pa rin. Hindi nito papahintulutan ng sinuman na pakialaman ang utos ng hari at hinimok ni Joanna ang mga ministro na huwag malinlang at binalaan sila na huwag piliin ang maling panig bago ito tuluyang umalis. Bagamat hindi pa rin lubos na mapagkakatiwalaan ng mga courtier ang katinoan ng kanilang reyna, ang mga tao ay matagal nang sumusuporta sa kanya at sa kanyang ina kaya nabigo ang plano ni Philip. Natakot ito at tila hamina ang kanyang mga binti ngunit hindi siya pinanagot ni Joanna. At makalipas ang isang buwan nagkasakit si Philip dahil sa kanyang malaswang pamumuhay at nakahandusay sa kanyang kama. Bagamat ang kanyang katawan ay napupuno ng sugat, hindi nagpakita ng pandidiri si Joanna at sa mga sandaling ito lamang naramdaman ni Philip ang matinding pagmamahal sa kanya ng kanyang asawa. Ipinatawag ni Joanna ang nangungunang doktor at determinado na ipagamot si Philip at handa nitong ipagpalit ang kanyang trono kung kinakailangan upang maligtas siya, ngunit sinabi ng mga doktor na wala na silang magagawa. Nanalangin si Joanna sa araw at gabi para kay Philip ngunit ang kanyang kondisyon ay mas lumala. At sa pagkamatay nito lubos nitong pinagsisihan ang kanyang ginawa at hindi pinag-isipan ni Joanna kung pinagsisihan nito ang kanyang kahalayan o ang pinsalang nagawa nito sa kanya. At doon kinuha ni Philip ang kanyang huling hininga ngunit para mapanatili ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Ipinaembalsamo ni Joanna ang kanyang katawan at inilagay ito sa kanyang silid, ngunit ang kasawian ni Joanna ay hindi nagtatapos sa pagkamatay ni Philip. At makalipas ang taon, ang kanyang anak at ama ay nagsanib puwersa upang ipakulong siya bilang isang baliw na babae sa loob ng 47 na taon. Ang reyna na ito na nagtiis sa pagkawala ng kanyang minamahal na ina at pagtataksil ng kanyang asawa at pamilya ay ginugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na binawian ng kalayaan at hanggang kamatayan ay hindi nito nahanap ang tunay na pag-ibig. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.